Kasi walang available. That's in extreme cases. Malinaw to sa inyo, ha? Oo. Pag uwi nyo, nagbinyag kayo doon. Tapos hindi pa allowed kasi nandiyan naman yung pari. Extreme only. Antayin mo pa yung pari. Yan, gano'n. Balalagutan na nga ng hininga. So, i-validate mo yun. Yung iba na nabinyagan, ang sinasabi dito, kasi tayong Katoliko, meron tayong formula. Yung iba wala ito, yung sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun yung ano natin, ha? Kasi hindi yung pwedeng sabihin na binibinyagan kita sa ngalan ni Padre Jerry Peroso. Ay, hindi yun, kasi hindi naman ako nagbigay talaga ng kapangyarihan. Gamitin natin yung formula na Ama, the Creator, Anak, the Redeemer, and the Holy Spirit, the Sanctifier. Yun, in extreme cases. Allowed ba tayo? Valid ba ang binyag? Ang sagot ko, yes, valid ang binyag ng laiko in extreme cases wherein walang paring available. Hindi niyo mahagilat kung saan. Sabi na, ay si Father kasi nagsugal doon sa taas. Nagmamadyong si Father kaya ako na lang ang nagbinyag. Hindi pa rin yun. Nandoon si Father, sabihin mo lang sa kanya. Kapag nag-refuse si Father, siya ang magdadala nung kasalanan na yun. Pero ikaw, huwag mong hayaang madrag yun kasi gusto mo namang maligtas. Nasabi mo na kay Father Sabi niya, hindi ako available. Bahala siya sa sinasabi niya, hindi available. Kung nagdahilan man siya, kanyang sarili yung answerable siya doon sa Panginoon. Yung sinasabi. So, yun na allowed na tayo na magbinyag doon. Emergency po. Emergency. Kaya emergency, extreme na wala ka na talagang mahagilap. Lalo na yung tao is dying. Pero yung mabinyagan na pwede pa naman mag-antay ng fiesta, ng anniversary, isabay mo na lang. Uy, death anniversary ngayon, ay magkatay tayo ng baboy, magpabinyag na rin tayo. Yung mga ganyan. So, all-in-one na celebration. Yung mga ganyan. Makapag-antay pa. Emergency cases, yung hindi na talaga maantay. Di ba, nag-aagaw buhay na siya. Antayin mo pa yung pari, balagutan na siya ng hininga. And then, hindi mo na ipabaon yung blessing, yung binyag. Okay? Kasi portal yun Malinaw to, ha? Okay. Ang next sacrament, pagkatapos mabinyagan, ano ang sunod? Confirmation. Pero bago pa siya kumpilan, kailangan mo siyang nakareceive na siya kay Kristo. Holy Communion. Pero bago pa siya makatanggap ng banal na pakikinabang, dapat nakapag-kumpisal na siya. So, ang susunod is reconciliation. Reconciliation, meaning to say, yung reconciliation, yung connection natin sa Panginoon, medyo na-breakdown dahil sa kasalanan, yun ang nakasira sa tulay. Ngayon, i-reconstruct natin yung tulay, ito yung reconciliation. Conciliation. Ibig sabihin, ni-reconnect natin yung ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng kumpisal. So, yung activity is kumpisal. Pero yung sakramento is sacrament of reconciliation. Ayan. Pagbabalik loob sa Panginoon kasi nawalay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sinasabing sala Kapag hindi tumama, nasala. Hindi ka kumain sa tamang oras, yun? Sala. Di ba? Sumala ka sa tamang oras. So yung tamang sakramento na sa Panginoon,
humiwalay tayo. Kaya ibinabalik natin ito, yung activity is kumpisal. Gets ito. So, yung may kapangyarihan, yung ordained ministry. So, hindi siya pwedeng ibahagi doon sa ibang, sa laiko sapagkat this is a special calling for the ordained ministry. So, ito yung naordinahan ang pari. Ang diakono, hindi pa siya pwedeng magpakumpisal ang diakono. Only the priest, yung pari na naordinahan, ang maaaring makinig sa kumpisal. Yan. Malinaw yan. Dalawa. So, pangatlo is komunyon. Ang komunyon, nakita nyo naman na yung mga with proper training, yung laiko ay maaari ng magpakomunyon. With proper training. Kaya dito sa atin, no, walang gender dito. Babae, lalaki, nagpapakomunyon. Pero dadaan muna siya ng mga sinasabing orientation, paano ba gawin ito. Para yung bang binigyan ka ng cellphone, magkakaroon naman ng halaga yung cellphone kapag marunong ka ng pumindot. Marunong ka ng paano yung magtawag, mag-text, yun mahalaga na sa iyo yung cellphone. Pero habang hindi mo pa alam yung function, walang halaga ito sa iyo. So, kailangan mo na with proper training, ano ba ang proper disposition kapag nagpakomunyon? Saan ba dapat nakatapat ang ostya? Dito ba sa puso o dito sa nguso? O dito ba sa, kung minsan nagpapakomunyon, nandito yung ostya, nakatapat sa kanyang ari, nasa navel nakalagay dito sa ibaba. Oo. Ano ba dapat ang proper? So, bigyan natin ng dignidad ang body of Christ nakatapat sa puso. Kasi sa mga miracle, yung Eucharistic miracle, kapag nung sinuri ng mga scientifico ang ostya, sinasabi, galing ito sa cordis, heart of Jesus, galing sa puso ng isang tao. Yun yung ng Eucharistic miracle. Kaya dapat si Kristo, doon din siya manggagaling sa ating puso, iabot natin. Yun yung sinasabing proper. O, yung iba naman kasi baka kapos yung mga kapos palad, baka kapos yung kanilang kamay, hindi aabot dito. Dito lang, so hanggang dito na lang muna. Kung minsan naman mahaba, sumubra hanggang dito sa nguso. Diba? Oo. Meron bang tumatanggap ng komunyon? Nalilito ako kasi dalawa. Nakanganga, nakaganyan pa yung body of God. Saan ko ba ilalagay ito? Dito sa kamay o dito sa bibig? Diba? Nakakalito ko. So kung receive ng komunyon, klaruhin na natin para hindi malilito yung magbibigay. Sabihin na natin, kaya di ba may tayo, habang nakapila, may, ilahad yung kamay. Kasi ilagay natin dito. Kung nagdesisyon ka, natanggapin sa bibig, kung minsan malayo, nakakangangay na. Naunahan pa kung minsan ng lamok at ng Kasi mga 5 pa yung nakapila siya. Papunta sa doon. So yun yun sa communion may participation kayo. Atin ng gawain ito. Sa kumpisal, wala. Pero dito sa communion, Holy Communion, Sacrament of the Holy Eucharist, the body. So dito sa Eucharist, very dynamic. Kasi yung participation, nakikita nyo yung misa natin sa Holy Eucharist. Yung participation, yung lectorate ministry, bigay sa inyo na. Yung commentator at saka yung server, tinatawag acolytate ministry or acolyte. Yung mga altar servers, nasa sa inyo. So, bali yung nag-leader doon, pari. Pero, talagang makikita mo yung unity ng laiko, kayo at ng kaparian. Okay? Doon lang tayo sa consecrated kasi yung consecration, yung kapangyarihan na ibinigay ng simbahan dito at ng obispo para sa ordained priest lamang. Ngayon, sinasabi na, Father, may nagmumungkahi, yung babae ba hindi maaaring maging pari? Just like other religion. If you cross dito, kaibigan ko si Father Sharon. Sino Father Sharon? Yung asawa ni Reverend Father Dwight dito sa St. John. Kasi pwede naman sa kanila yung mag-asawa talaga. Pwede maging pari yung sa Anglican Church, sa Lutheran Church,
Presbyterian Church. Itong tatlong simbahan na nandito sa Hong Kong, huwag kayong magtaka kung makakita kayo ng kababaihan tawag na priestess. Yung ibig sabihin mga babaeng nagpari kasi ordained sa kanila. Sa Catholic, hindi pa tinatanggap. Pinagtatalunan pa hanggang ngayon. Hindi naman masyadong madugo. No? Yung nagpapatayan sila doon sa Vatican. Pero pinag-uusapan. Hindi natin alam kasi nga yung simbahan kasi dynamic. Yung mga hindi pa pwede noon na maaring pwede na maaari na ngayon. Yung iba sa inyo na kaedad ko, dinaanan siguro yung may mga time na yung mga babae hindi pwede magpantalon na pumasok sa simbahan. Ngayon, allowed na. Okay? So, yun yung mga sa pag-ikot ng panahon. Ngayon, hindi pa allowed ang mga kababaihan na magmisa, na magiging pari. But we do not know in the future kung ano ang magiging kahinatnan kasi sila naman ang nag-uusap-usap doon. Yung mga representative mula bawat bansa, bawat grupo ay pinapakinggan ng mga kaobispuhan, mga kardinal, yung mungkahi. Nandoon yon. If you go to Google, pinag-uusapan ba ang human priesthood? Ang sagot, yes. Pero wala pang resolusyon. Ibig sabihin, pinag-uusapan pero wala pang final resolution sa kung ano ba, tatanggapin na ba ng simbahang Katoliko o hindi ba. So, nandoon tayo sa stage noon. Okay, so that's sacrament sa ordination, no? Sa Holy Eucharist. Okay. So, tapos na tayo sa baptism, reconciliation, Eucharist. Ito yung pangatlo. Ito yung to complete is the sacrament of confirmation. Yung sinasampal ka ng obispo. Yung pak! Okay. Yung ganyan. Okay. The Lord be with you. Tapos yung pangalan mo, di ba? Sa kapangyarihan. This is the biblical ba ito, yung sakramento na ito? Kasi doon tayo titirahin eh. Nababasa ba yan na may confirmation? O basa Brad Pitt? Di ba? Gano'n yung O, babasahin natin yan. Nasa Biblia ba? Kagabi natuwa ako doon sa yung anak na, kini-question yung tatay, may kamay ba yung mga